sobrang taas pa rin ng speed nila. So yun yung mga binablock nila and wala kaming magagawa as team leader para ma-unblock yung mga yun. Punishment yon para sa inyo. So kung gusto ninyo na hindi ma-block sa mga tab at makakapag-work kayo sa susunod na mga projects natin, huwag nyo na uulitin. Kailangan guys, i-improve ninyo yung mga speed ninyo. Hindi naman, yes, marami tayong newbies, but hindi naman natin kailangan na kung hindi niya talaga agad makuha yung requirements natin na speed na 15 minutes per task, okay lang yun. Pero, wag naman yung tipong nakakarami ka na ng task, pero ang speed mo nakaka 1 hour per task pa rin. Hindi na yun normal. Ibig sabihin, wala kayo natutunan, nakailang meetings na rin naman ako sa mga team ko ha. Ilang meeting na rin ako, ewan ko anong ginagawa ninyo at hindi nyo sinusunod or ina-apply. Marami naman ako newbies na nakikita na nag-improve naman. Na kahit isang meeting nakinig sila, pag sinabi nilang mabawi, bumabawi talaga sila. Hindi ko naman agad sinasabi na kailangan 15 minutes per task talaga yung makuha nyo agad. Since nandun kayo sa pinakamataas, sabihin natin nasa 60 minutes per task, masaya na ako na kahit papaano bumababa yung speed ninyo, napapababa ninyo, 'di ba? Pero yung stagnant, yung tipong nakailang task ka na pero ba't parang hindi bumababa yung speed mo, ayun, I'm sorry to say wala tayong magagawa dun. Kahit anong pakiusap ko sa manager, hindi nila tatanggapin yung reason ko. Kung nasa LC ka pa Ma'am Sulain, out ka na muna dito, baka maano ka-focus ka sa training mo. Focus kayo sa training niyo. Kasunod na lang kayo mag-ano, since we still have, meron tayong tab 5391 para sa Transpo Stage 3 and meron tayong 8,585 tasks pa doon. So kung kaya ninyong matapos to today, much better para mas makakausad tayo. And yung mga tenure dito, ready kayo kasi matik yan. Kapag naubos na si labeler side, i-assign kayo sa tempo checkers. Okay? I don't know. Check mo dun sa query natin. E-boy, ano bang name mo? Ay, sorry, hindi ko pala na ano. Mali, hindi ko pala na ano guys yung ating query. I think yes, nag-improve ka naman. 30 ka nung nakaraang speed eh. Ngayon, 23.7 na lang. So, mas bababain nyo to guys ha. Wait lang, hindi ko pala na-copy. Sorry. Ito yung bagong query natin. Isa lang naman yung na-block sa atin eh. Kasi hindi daw nag improve yung task niya. Nakalimang task na siya sa 9 hours niya. Hindi pala kita. Sige, mag-share screen na ako. Sa 9 hours niya, naka 5 task pa lang siya, 9 hours. Kaya, parang, bakit ganun? Naka 9 hours ka na, but still, hindi ka man lang nakabawi dun sa ibang mga task mo. Diba? Yun yung nire-reason out. Kaya pala, hindi ako pinansin dun sa request ko for unblock. That's the reason why. So, kailangan sa susunod, kung nandito ka, Marbian, pag-aralan mo kung paano maging mabilis mag-edit. Guys, actually, mahihirapan lang naman kayo sa mga task na mga shifted lahat, ganun. Or di kaya maraming missing na hindi talaga nakalabel siya ng tama. Yun lang naman, doon lang naman kayo mahihirapan eh. The rest ng mga mapa, I think okay naman or madali lang naman siyang i-fix even ng mga topology errors. Isang napapansin ko sa um, mga previous kong mga napapansin is nagko-control T kayo bago kayo mag-recheck ng mapa. Guys, matatagalan kayo doon. Sinong nagturo sa inyo na kailangan mag-control T kapag nagtatas? Even sa mga meetings ko, meeting ni Sir A, even sa
training ninyo, walang sinabi doon na mag-control T at yun yung gagawin. Hindi tayo topology fix. Meron tayong tab para sa mga topology fix. Yung tipong control T agad, tsaka mo i-work. Hindi ganon si transportation. Sundin nyo yung workflow at wala sa workflow na mag-control T kakaagad at yun yung gagawin mo. Si Control T, ginagamit yan kapag alam mong naayos mo na yung buong mapa and ipapasa mo na lang sa. Kasi merong mga topology errors dyan. Di ba sa training nyo yun? The topology errors like fixed kickback, boundary errors, snap error, ano pa ba? Dangle point, mga ganong error. Hindi mo mapapasa yung task mo na ni-recheck at finix mo kung hindi mo maaayos yung mga topology error na yon. Meaning ko, yung mga topology, hindi talaga yun. Hindi talaga yun lamang yung aayusin nyo. Walang kaming sinabing ganon. Ang aayusin dito is the big obvious error. Diba? Wala kaming sinabing, ito nga ako. Sorry. Walang sinabi, andito, sa mga newbies. Punta kayo sa Xfinity page nyo. Ha? Punta kayo sa Xfinity page nyo. Wala. Ma'am Josa, online ka ba? Pwedeng pa-record pala. Nalimutan ko. Wala kasi yung si Eugene na taga-record. Basta yun na lang ha, thank you. So, eto guys, even mga newbies na bagong pasado, pumunta kayo sa Xfinity page na to, Xfinity page nyo. Andito yung nagpo-post dyan si Sir A ng mga announcement. If ever hindi kayo makaano, para updated kayo dyan kayo pumunta. Tapos, eto yung rules na sinasabi namin. May nakita ba kayo dyan na mag-control T sa rules na yan? Di ba wala? Ito yung rules, rules for 5391. Yan lang yung susundin yung rules. Kung ano-ano pinagagawa ninyo, kaya kayo minsan matagal or bumabagal sa task ninyo. E-boy, dapat hindi ka nag-out. Pwede kayong makinig habang nagtatas. Isang mali ng mga labeler, kapag kami ng meeting, pwede kayong mag-task habang nagmi-meeting. Kung alam nyo na yung ginagawa ninyo. Hindi, ba't ka mapipressure? Ang mga magagaling, ang mga malalaki yung sahod, they are working while listening to Gmeet. They are listening to meeting habang nagtatas sila. Tsaka lang sila titingin sa Gmeet. Wait lang, parang, bakit ganun? Parang hindi ko alam yung sinasabi ni ma'am na yun Tsaka ako pupunta sa Gmeet, ganun. Pero kung newbies ka, first time mo, syempre, wag ka muna mag-task habang makinig ka muna dito sa Gmeet. Pero kung alam mo na yung gagawin mo, pwede ka mag-task dyan habang nagdadadala ko dito. Para nakakausad ka. Yes, okay lang. Okay lang na walang team, guys. This is open for Xfinity. And for my team, kung wala pa kayong pwede kayong makinig ha. So, eto na nga guys, sinasabi ko nga, baka kasi yung mga nasa red marks dyan sa team ko, eto, kahit yan, baka kasi ginagawa nyo yun. Kaya nga pinapaliwanag ko muna para dito sa mga naka-red mark sa team ko. Okay? Eto, baka ang ginagawa nyo, nagko-control T kayo dyan. And kaya nga pinapunta ko dito yung mga naka-red marks, kahit red marks ka pa rin naman, Ibo. Yes, nag-improve ka, pero hindi pa yan sapat for 15 minutes requirements. Diba? Kaya mamaya, tatanungin kayo, anong problema nyo? Baka pwede nating pag-usapan dito. Bakit kayo natatagalan pa? Baka kasi mga sinasabi kong dito ngayon, yan yung mga ginagawa nyo, ay at least maiiwasan nyo, di ba? Again, pwede kayong mag-task habang nag-meeting tayo dito.
kung alam nyo naman na yung workflow. Ang papakinggan nyo lang dito mamaya is yung mga errors na baka hindi nyo nagagawa or yung mga dapat nating gawin kapag magfi-fix tayo. Kasi baka nagfi-fix kayo dyan ng kung ano-ano hindi naman kinakailangan. Okay? So, again guys, newbies or sa mga team ko, eto lang yung rules dyan. Walang sinabi dyan na mag-control T. Okay? Wala. Ito yung rules for land cover. Fix lang yung mga only fix big errors. Every feature na big error like missing, mali yung categories, and shifted. Yun yung mga big errors na sinasabi. Ito yung guys, oh. Yung mga ganitong errors, kailangan nyo tong i-fix, di ba? Maraming wasak kasi shifted una, and pangalawa, may mga missing man-made features. Dapat yung mga yan inaayos nyo. Kahit matagal lang kayo dito guys, okay lang yun, bayad naman yung pag-edit nyo or pag-aayos nyo dito. Ngayon, if ever makakuha ka ng ganitong mapa, kailangan sa sunod na mapa at hindi ka makakuha ng ganito, sabihin natin makakuha ka ng kokonti lang yung laman, ay di doon makakabawi ka ng speed. Pwede kayong mag-multiple IDs, hindi lang isang ID, pwede kayong magdalawang ID or 2 IDs dyan para makapull kayo ng mas maraming task. Hindi naman siguro sa lahat ng mapa mo, puro ganito yung makukuha mo, di ba? Ang swerte naman. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, ito kasi is bayad lahat yan kapag finix ninyo. Katulad din ito. Ito, kung newbies kayo at makakuha kayo ng ganitong task, dapat alam nyo yung mabilis na paraan para ma-fix yung mga yan. Tamang merge and cut lang yan. Merge, cut, mabilisang merge and cut. And itong mga, hindi ninyo kailangang sobrang perfect yung mga shape ng mga yan if ever ika-capture ninyo. As long as reasonable yung shape, walang patilos, walang weird shape, and tama yung mga categories, okay na yon. Ganun lang naman mag-fix sa mga ganitong wasak or mga big obvious error. Okay? So, yun nga, pangalawang rules sa land cover is mark the right category for unpaved. So, kung may makita kayong mga unpaved road, lawn driveway, unpaved sports ground, lahat ng unpaved, lahat ng hindi sementado, kailangan nyong palitan yon ng categories. Huwag nyong hahayaang, for example, eto, ginawa mong, for example, this one is a unpaved. Ginawa mo siyang parking or long driveway na sementado. Eh, alam mo namang hindi naman siya semento, di ba? Bakit mo hinayaang ipasa? So, kailangan change mo siya as unpaved long driveway or kung ano man, kung naka-semento man siya, gawin yung Berland, ganun. Kung naka-parking siya, may mga sasakyan, naka-parking na category, gawin mong unpaved parking. Ganun. And mga sports ground, especially doon sa mga golf course yan, kailangan yung gawing unpaved sports ground ang mga golf course, hindi siya grass. Okay? Yun yung rules for tree canopy and land cover. Sa tree canopy, guys, ang kailangan lang naman natin doon is kapag may makita kayong missing big tree canopy. Kung wala, ignore agad. Ang next na rules for 5391, transportation polygon, is number 1 is fixed BOC. So, lahat ng mga BOC makikita ninyo, kailangan yung i-fix. Diba, meron sa training kung ano yung BOC, diba? Ito, yung kulay puti na parang lapad sa gilid ng road, sa road boundary, bago mag-sidewalk, ang tawag dyan, BOC. Yan, mga BOC yan. Okay, ito. Yung mga lapad na yan, that is BOC. Kapag obvious, kung alam ninyong malabo, parang wala namang BOC, or yung parang, alam niyo yung isang guhit lang siya, na may height, yung dito sa mga gilid, meron kang makikita parang isang guhit, para siyang may height.
Hindi yun BOC guys ha. Parang wall lang yun. Wall lang ng mismong daanan na yun. Okay, hindi yun BOC. So pag may nakita kayong obvious BOC, capture ninyo kung missing. Kung obvious na hindi siya BOC, na-capture ni AI as BOC and then delete. Pero kung hindi obvious, natatabunan ng puno, madilim, hindi kayo sure, pero may capture ni AI, ignore nyo lang. Wag nyo gagalawin. Even yung mga medyo shifted, wag nyo nang galawin. Okay? Andito yon sa common errors, yung mga sinasabi ko na yon. Yung about sa BOC na, check ko nga. Hindi pala siya na-autoplay. Hanapin ko yung sa BOC. Yan. Ito. Yan. Ito yung BOC. Pag BOC, use J tool to capture more easily. Mas madali. Diba? Yung iba nagmamano-mano daw. Paano nangyaring nagmano-mano yun, guys? Hindi kayo nakinig sa meeting ko before. Ang sabi ko, kapag may missing BOC, use J tool. Ito yung mga ganitong big errors for road and BOC, kailangan i-fix ha. Why? Because dito sa part na to, hanggang dito lang yung road. Etong part na to, sobrang laki ng big error niyan, kailangan nyo yung i-fix. Ito, BOC miss. Yan, di ba? Hanggang dito lang yung ginawa niyang BOC. So dito, sa baba na to, may BOC pa rin. Kailangan mo siyang i-capture. Okay? Even dito, kung ikaw yung kapitbahay mo, di ba, hindi siya ganun kahalata kasi medyo crack yung road. Pero kita mo pa rin, no, na merong medyo malapad dyan na medyo maputi. Still, that is a BOC. Kailangan nyo yung i-fix if ever missing siya. This one, talagang missing. Use J tool para mas madali mo siya ma-capture. Huwag kang gagamit ng H tool or i-hide nyo pa si road tapos ka-capture nyo pa isa-isa si BOC. Hindi. Matatagalan talaga kayo doon. Diba? Ito, inaccurate BOC and road. Kailangan tong ma-fix, guys. Hanggang dito yung road, pero hindi niya sinama. So, kailangan hanggang dito si road. Yan. Diba? Sobrang laki ng gap. Sobrang big error yung ganyan. Kailangan nyo yung ayusin. Sa mga ganito, pwede mong gamitan to ng fill. Or di kaya, kung may mga katabi to ng mga kung may mga katabi to ng mga other categories, use Z tool lang dyan. Punta ka sa mixed polygon and gamit ka ng Z tool. Ganon. Eto, wala daw obvious pattern ng BOC. Hindi ito BOC, may nakikita ka bang kulay puti? Kailangan mong i-delete. Eto, this is fine. Kapag ganitong medyo shifted yung itsura guys ng BOC, okay lang to, ha? Hindi nyo kailangan tong i-fix yung mga ganyang shifted. Pero kapag sobrang laki ng shifted, that's the time na kayo ay mag-i-edit. Yung mga ganito din, hindi na yan. Okay na, hayaan nyo na. Pero kung naging not smooth, kung magkukosya ng not smooth, syempre, i-fix mo na agad. Para mamaya, pag magpapasa ka na, hindi ka na magkakaroon ng not smooth na topology error. Kapag may nakita kayong medyo patulis sa mga BOC, road boundary, yun naman lagi yung nagkakaroon ng not smooth eh. BOC, road boundary, lahat ang nasa loob ng boundary, ng road. Kapag may nakita kayong medyo patulis, sobrang tulis, halata naman, at hindi siya straight or hindi siya curved, ayusin nyo na agad kasi, yun nga, magkukos yun ng topology error bago kayo magpasa. Diba? So yun yung about sa BOC guys. Tapos ngayon, next, kailangan daw i-assign nyo yung dapat correct categories sa lahat ng transportation related polygons. Dito kayo mag-review sa pinasa ko na documents. Lahat ng kinds of intersection, virtual, ang tawag dito, virtual, stop control, signal control, and uncontrolled, dapat alam nyo yun. Okay? Kinds of, saan ako? Inside parking. Dapat alam nyo yung inside parking. Isang polygon din yan. Alam nyo kung paano mag-capture na inside parking.
nasa loob yan ng road. Lahat ng nasa labas ng road, wala tayong pakialam sa transportation. Okay? Focus lang kayo sa loob ng road pagdating sa transportation. Ito yung mga related polygons sa transpo, medians, crosswalk, no parking. Lahat ng to guys, kailangan alam nyo yung iba't ibang itsura and differentiate. Kailangan tama yung categories ng mga yan. And yun yung rules number 2. Number 3, no big errors allowed. Parang ganoon na rin sinabi ko kanina. And fix topology if needed. If needed, kailangan yung i-report si kapitbahay kung mali siya. Pagdating sa reporting guys, siguro dito kayo natatagalan minsan. Kahit sobrang liit na pwede nyo namang i-adjust, especially nature ha. Huwag kayong magre-report kapag nature. Ang nature, pwede nating ma-adjust, pwede nyo ma-fix kahit hindi nyo nire-report. Lahat ng nature category guys, ini-ignore. Unless magkaroon ng boundary, hindi kayo parehas ni kapitbahay, kailangan mag-adjust ka. Ganon si nature. Okay? Pero kung, for example, road quality. Oh, sa akin may BOC, sa kapitbahay wala. Siyempre, wag ka nang mag-alinlangan pa, i-report mo na agad siya. Another, meron kang median, pero si kapitbahay mo hindi ginawang median, i-report mo na agad. Pangatlo, iba yung category mo, especially sa intersection. Mute ng mic. Walang intersection na ganap, walang virtual intersection na naganap sa road. Pero bakit sa'yo, baka sa kapitbahay may intersection, i-report mo na agad. So, kailangan mabilis yung utak mo, mabilis yung isip mo na, alam mo agad yung mga categories eh. 'Di ba? Mali si kapitbahay, akong tama, i-report ko kaagad. Pero kung alam mong ikaw yung mali, tama si kapitbahay, ikaw yung mag-a-adjust. Ganun lang yun, mag-iisip kapag dating sa mga report. Huwag kayong magre-report dyan ng mga hindi dapat. Okay? Sige lang, go. Next, transportation line. Pagdating sa transportation line, guys, dito sa stage 3, kailangan yung i-download to. Transportation stage 3 road markings. Okay? Sa mga wala pa, eto yan. Send ko ulit yung mga documents natin, pati yung common errors. Basahin nyo din yan habang kayo ay nag-work dyan. Okay? Nakakatulong yan. Malaking tulong yan. Ito kasi yun guys, masa na yung dinownload ko. Yan. Ang mga lines naman and lines, traffic signs, ito yan, nasa transportation line. Fix daw lahat natin and i-assign natin lahat ng foreign categories. Close regions properly and no big errors allowed. Okay? Yun yung rules sa mga transportation. Sa transportation guys, kailangan alam nyo iba't ibang klase or iba't ibang pangalan ng mga lines natin. Yellow line, solid line, white, ganyan. Malalaman nyo yan sa mismong itsura ng road ay ng mismong pintura ng line. Kita nyo naman, di ba, na, solid to, kulay puti. Di, solid single white, solid white line. Inakalagay sa atin. Eto, solid, kulay dilaw. Di, solid single white. Ay, solid single yellow, di ba? Ganun lang naman mag-categorize. Eto, doble. Doble yung line. Solid. Anong kulay? White ba or yellow? So, kung white, solid double white. Kung yellow, solid double yellow. Ganun lang naman mag-categorize ng mga lines, di ba? Long dash and short dash, baka magkamali pa kayo dito. Ang long dash, mahahaba. Ang short dash, maiksi. Di ba? Ito, solid dash white. Ay, solid dash and solid dash yellow. Solid, may solid na line, may pinturang nakadash. Meaning, solid dash yellow. Kung kulay yellow siya, kapag white, solid dash white. And this, kapag may nakita kayong ganito guys, median to. Pagdating sa polygon, naka-median dapat to. Pagdating sa line, naka-solid dash siya, na-category. Okay? Siyempre, huwag niyong kakalimutan lahat. Ito pa, okay na yan. Ito, mga region lines, guys.
Ang mga region lines, etong mga dash lines sa gitna ng intersection, dapat region line. And ang pag-capture niyan, dire-diretso, hindi yung, nakikita ba? Yan. Minsan kasi ang ginagawa ng mga labeler, ini-isa-isa pa. Okay, isa-isa, ganyan. No guys, na matagal yan. Sobrang matagal yan. Hindi bayad yung mga isa-isa na yon. Isang, ganun lang oh. Ang tawag dyan, region line ha. Lahat ng lahat ng mga naka-dash line sa intersection is a region line. Okay? Region line tawag doon. Next, ano pa to? Wag na yan. Hindi na to mahalaga. Ito, yung closing regions natin. Ito guys, yung sa assist line tsaka sa cut line, ang pagkakaibahan nila, kapag assist line, kinoconnect niya yung dalawang lines na hindi magkadugtong. 'Di ba? May gap sa gitna ng dalawang line, assist line ang gamitin nyo. Even yung mga papuntang intersection, kapag bitin yung line mo papuntang intersection, ang ginagamit talaga doon is assist line, i-snap mo sa intersection. Ang cut line, ito stop line. Stop line, alam niyo na dapat yan, di ba? Ang cut line naman, ginagamit siya kapag nandun siya sa gitna ng road, tapos wala siyang kasunod na ibang lines, nakahang siya. Di ba? Gagamitan nyo dapat yon ng cut line. Lahat ng mga nakahang na line, para mag-close yung region na to, o mag-close yung line na to, kailangan mong lagyan ng cut line. Kasi po, wala namang kasunod na, di ba? Wala namang kasunod ditong line. Hanggang dito lang yung line mo. So, bibitin yan. So, para hindi siya magkakaroon yan ng dangle point kapag hindi mo clinose, kailangan mo ng cut line. Ganun naman yung ng cut line, ha? Di ba? Not close, not close. Even dito sa mga intersection, kailangan si cut line po is ginagamit. Hindi man assist line. Ang assist line, baka ganyan ninyo ha, hindi pwede. Kapag nasa intersection, hindi natin nilalagyan ng assist line. More on cut line yung ginagawa natin. Okay, tandaan. Kapag nasa intersection yung mga lines na hindi magkadugtong, ang ginagamit natin is cut line. Pag ganyan lang. I-close nyo lang tong part na to. Ma-close yung line dito. Ganun yung paggamit po ng cut line. Okay? Eto, pagdating sa mga ganitong virtual intersection naman guys, nagkakaroon dito ng virtual intersection. Why? Because meron median dito, may median dito, meron dito kawang or may open space. Ngayon, para ma-close yung part na yan, ginagamitan natin ng assist line. Assist line naman yung ginagamit sa mga virtual intersection. Ito, yung kulay dilaw. No. Sa mga ganyan, may makita kayo, lagyan nyo na lang ng assist line. Okay? Ito yung mga region lines, lahat ng mga lines sa intersection ay sa mga non-parking, inside parking, region, ang tawag dito, medians, lahat yun guys. Even sa mga crosswalk, kailangan yan is naka-capture as region line. Huwag niyong palalagpasin yan guys. Kapag may nakita kayong sobrang mga region line na hindi na-capture, paldo kayo dyan. Bayad lahat ng mga yan. Yung isa-isa, yung mga paisa-isa mo na yan sa region line, bayad yan. Paldo yan kapag na-perfect mo at wala kang ni isang na ligtaan. Okay? Even mga inside parking, yung mga guhit-guhit sa inside parking, kailangan. Pero guys again, baka makalimot kayo, lahat ng mga nasa outside parking, hindi yon kinakapture. Lahat ng mga outside of the road, hindi yon kinakapture as region line or mga other, or mga arrow sign. Okay? Traffic sign pala. Hindi yon nilalagyan. Focus lang lagi tayo sa loob ng road. Nasa loob ng road, wala tayong pakialam doon pagdating sa transportation.
Okay? So, lahat ng yan, inside parking, even yung mga ganito, it is a region line. Yung mga guhit-guhit sa mga medians, non-park, this is a region line. Eto, pagdating sa keep clear, region line yung mga guhit-guhit niyan. Tapos, etong keep clear, kailangan mo ng i-capture siya sa polygon as keep solid keep clear. May polygon siya na solid keep clear, ha? Tapos, syempre, etong clear tsaka keep, iba pa to. This is traffic sign. Okay? Ano pa? Yan. Okay, tapos eto syempre, yung lahat ng mga arrows, basahin nyo na lang dyan. Andyan yung mga categories, lahat ng mga traffic sign. Kapag hindi nyo nakita yung traffic sign, ang gagawin nyo lang doon is other sign. Eto guys ha, this is a triangle and this is a triangle sign. Magkaiba tong dalawa. Okay? Tapos yung ganito, ito, yung nasa taas ng bike, kung ganun lang yung magiging ano niya, ang tawag doon is double sign, yung dito. Kapag wala kang nakitang bike sign, ganito lang, double sign lang ang categories nun. Saan ba yung makikita? At iba pa yung yield sign guys ha, yield, asan na, yield line. Ito to. Ang yield line, marami siyang triangle, dire-diretso isang linya. Pero kung isa, dalawa, triangle lang ang tawag doon. Okay? Traffic sign, iba ang itsura niyan. Ha, pati triangles. Triangle box. Ito, W hump, iba rin yan. Tapos eto guys, ang tama dito is X line. Hindi siya X. X line ang tamang category sa ganito. May makita kang maliit na X dun sa gitna ng mga daan. X line tawag doon. Tapos yan, yung mga numbers, yan. Nandyan lahat guys ha. Pwede nyo buklatin tong mga categories dito. Kapag wala kayong makita na any sign, other sign ang ilagay ninyo. Hindi match. Kunyari, dito si XRX na to, RXR. Kapag hindi ganito yung makita ninyo na sign, i-other sign ninyo. Mamaya na, Charlie. Nandito pa lang tayo sa categories. Wala pa tayo sa demo ng task. Okay? May mga newbies kasi dito na first time. And kahit kayo, minsan nagkakamali kayo dito. Kala ba ninyo kapag na-pushback to, bayad to? Hindi. Kapag mali-mali yung categories nyo na pushback yan, i-check it, hindi yan bayad. Okay? Lahat ng mga pinupushback na task na mali-mali nyong gawa, hindi yun bayad. So, kailangan alam nyo yung mga to. Again ha, kapag hindi sakto doon sa label, i-other sign ninyo. Ang RXR, ganito yung itsura. Okay? Tapos, asan na? Eto pa. This is accessible. Kailangan nyo ditong ano, yung mga traffic sign para sa mga PWD, sa mga parkings, may accessible tayong traffic sign. Kailangan yung lagyan to. Minsan ini-ignore nyo. Sayang yung bayad dyan kapag hindi nyo na-capture. For any other signs na hindi nakalisted, other sign nga yung i-label nyo. And kapag hindi, sa lahat naman ng signs na blurred, hindi mo makita ano ba yung sign na yun. Yes, may nakikita kang sign pero malabo. Unclear sign yung ilagay ninyo. And yun lang po yung para sa transportation line. Di ba? So ngayon, atat na kayo, di ba? So, punta tayo sa demo. Pagka open nyo, may makikita kayo, di bang ano, pula-pula? Control 1 agad kayo. Check tayo sa land image. Okay? Check. Ang i-check natin dito is mga big errors. Ito, may nakita akong missing buildings. Ito, big error to guys. Anong gagawin natin? Ako, nagtitilde key ako. I-cut lang natin. Cut natin ng parang reasonable. Yan. Or kung gusto nyo, gamit kayo ng F-tool para mas pantay. Yan. And letter T. Diba? Select and then building. Diba? Ganun lang kadali Eto, okay naman, hindi naman siya unpaved. Next tayo. Dapat mabilisang check lamang pagdating sa land category. Eto, may bahay kang nakikita, pero hindi yan main building. Huwag mo nang apagsayahin.
Wag mo nang aksayahin na i-fix yun kasi ini-ignore na yung mga ganong klase ng missing building. Yung mga backyard buildings, hindi na yon kina-capture, di ba? Maganda pala yung ano nyo eh. Tapos yung ganito guys, this is, hindi to unpaved. Okay? Mas lamang yung mga sementado. So, huwag nyo nang i-unpave yung mga ganyan. Excuse me. And eto, yan, ignore nyo lang kung reasonable naman. Eto, sige, medyo i-ano natin, medyo malaki na to eh. Yan. Cut lang natin and then change to pavement. Diba? Mabilis lang, diba? Eto, yan. Eto guys, this is an unpaved long driveway. Paano ko nasabi? Yan oh. Hindi yan sementado. Medyo lupa yan. May ganito o medyo lupa. Hindi sementado tong part na to. May pagka-brownish, 'di ba? Hindi siya smooth. O pagdating dito, o 'di ba? Hindi siya sementado. So this is a unpaved long driveway. Pero pagdating dito, sementado na siya. Tama naman yung category ni AI. Eto, hindi siya driveway. I-merge nyo lang sa eto, wala tayong pakailam dito, pero para to pavement. Sige, gawin natin to guys. So, ganito para mas mabilis, merge muna natin. And then, para tong sidewalk. Sidewalk, merge natin. Cut nating mabilisan. Tapos, eto, gawin natin to pavement. Diba? Pavement pa yan, guys, ha? Hindi yan unpaved. Diba? Eto, mukha naman pavement. Reasonable naman yung mga shape. Yun lang yung ginalaw ko sa land cover. Punta tayo sa control 2. Check natin si tree canopy. Wala namang error. Punta na tayo sa transportation. Control 1. Control 1 agad. Pagdating sa transportation, focus lang talaga tayo sa loob ng road. Etong mga ganito, hindi na yan pinapansin. Una nating titignan, BOC. Eto guys, hindi yan BOC. Dumi lang yan, dumi. Hindi yan BOC. Wala akong ibang nakikitang categories ng polygon, mga inside, non-park, wala. Diba? Medians, wala rin akong nakikita. Ganito lang kayo dapat check. Eto guys, para siyang BOC, 'di ba? Etong part na to, BOC. Ngayon, since eto medyo shifted, kasi kailangan natin itong i-capture as BOC. Punta kayo sa mixed polygon. Doon nyo i-fix. Letter L para sa pag-carve, kasi carve to eh. Gamit kayo ng L tool, and then yun, 'di ba? Na-fix na natin agad. Balik tayo sa transpo, control 1. Diba? Diba mabilis lang? Control 1, since may BOC dyan na missing, click mo sa BOC, use J tool. Letter J kung hanggang saan si BOC, pindot, pindot sa dulo, and then sa gitna, ayan, diba? Meron ng BOC. Eto, since dito, medyo hindi siya shifted, pero diba, ini-ignore na rin to. Pero kung yan, madali lang naman yan ayusin. Diba? Yun lang yung nakikita ko na BOC. Ito parang ano to kanina. Hindi ko yata ito napansin sa LAN. Walang BOC dun. Okay. Check lang natin. Oo. Ito, di ba guys? May BOC siya. Tabon ng puno. Pero kita naman natin dito na walang BOC. Siguro ang gawin na lang natin dito is cut. I-cut natin hanggang yung tipong hindi talaga siya halata. Tapos eto, ignore na natin yan. Hindi na natin kailangan mag-report, di ba? Eto, this is a BOC. Kung na-capture na ni AI, tama naman. Okay na yan. Wala tayong gagalawin dyan. Diba? Yun lang yung road. Ngayon, tapos na tayo sa polygon. Ay, eto pala guys ha. Eto palang mga intersection, sorry. Hindi ko na napansin. Kailangan nyo din niyang i-ano. Eto, wala ka nakikitang stop line so uncontrolled. Sorry, I forgot. Yan. Eto, uncontrolled. Makalimutan nyo ha. Tignan nyo rin pala pagdating sa transpo polygon yung mga intersection na categories kung tama nga ba or hindi. Yan yung nakalimutan ko. Tapos control 2 na agad tayo. Sa control 2, check natin yung mga lines and traffic signs. Diba? Traffic sign, line. Wala akong nakikita kahit malayo. Eto, ginawa niyang stop line. Guys, this is not stop line.
Anong tamang category dito? Ito yung nakaligtaan natin sa polygon. Ang tawag dito guys is a bump area. So, hanapin natin si bump area. Bump. Letter H tool ang gamitin natin. Kasi kailangan si bump area is nakasnap sa road boundary. Kung may BOC dyan, hanggang BOC boundary lang. Diba? Bump area ang tawag dito pagdating sa control 2 or traffic, mga transportation line, wala kang ilalagay dyan. Unless, kung may makita kang parang mga pintura dyan, tsaka ka maglagay ng region line. Ngayon, yun lang yung na-fix natin. Diba? Madali lang. Ngayon, kung gusto mo mag-control T, go. Bago ka mag-submit, control T tayo. Ayan, eto na. Boundary error. May lumabas na. Diba? Boundary error, may lumabas. Eto lahat guys, lahat ng naka-zero, kailangan nyong ayusin. Pero kung number 2 yan, pwede nyo yung ma-submit. Submit na kayo ng control A twice. Masasubmit nyo. Pero kung naka-zero yan, kailangan nyong ayusin. And guys, kapag nakita nyo, nakaland yung simula ng topology, meaning nasa land yung error. Kung makita mo na nasa road markings, meaning nasa transportation line. Kung nakita mong nasa 3, yung topology error, nasa 3 canopy yung error niyan. So, paano? Una, sa mixed polygon tayo pumunta. Ay guys, sorry, may nakalimutan pala ako. Meron nga pala tayong tinatawag na planting strips. Eto, yung mga ganitong planting strips. Yung nasa gitna ng road tsaka sidewalk. I forgot. Yan, makalimutin na ako. Bago pala tayo mag-control T, punta tayo sa mixed polygon. Sa mixed polygon, lahat, since wala naman kayo nakikita kanina, kasi guys, pagdating sa transportation 1, doon nyo palang kasi makikita kung meron ka ba kayong makikitang mapapansin na planting strips. Since wala naman ditong sidewalk, kaya hinayaan ko, hindi ko pinansin si planting strips. Kasi wala akong nakitang sidewalk. Kapag ganito, wag nyo nang i-check si planting strips. Pero, kapag katulad ng ganito kay kapitbahay, may nakita kayong mga sidewalk, tapos walang mga planting strips dyan, ganito yung gagawin ninyo. Punta kayo sa mixed polygon. Kapag may nakita kayong planting strips ha, especially kung missing. Punta kayo sa mixed polygon, i-hide ninyo lahat ng mga forest, nature categories, grass, burland, water, shrub. Itong planting strips na to, kung missing to, for example dito missing, sige kahit hindi missing, kapag may nakita kayong mga sidewalk doon, ito yung gawin nyo, punta kayo sa mixed polygon and then tsaka nyo i-check isa-isa yung mga planting strips kung na-capture nga ba or hindi. Since nga kanina ko pa nakita na walang planting strips kaya in-ignore ko. Pero kung ikaw etong kapitbahay na to, marami kang planting strips dyan, kailangan mong i-check lahat ng planting strips na to kung na-capture or hindi. Kapag hindi na-capture, di gamit ka lang ng e-tool para ma-fill. Ganun si planting strips. Okay? Okay, next. Ito yung planting strips dyan, no? Needs to be captured lahat ng mga missing planting strips. Kahit daw maliit yan, kailangan i-capture mo as planting strips. Okay? Next, eto na tayo. Nag-control T na tayo, magpapasa na tayo, yun nga lang, may error nga. So, kapag nakalan, guys, ang advice ko, mix polygon agad kayo. Pumunta. 'Di ba kanina nakatranspo tayo? Punta agad kayo sa mixed polygon, dun nyo i-fix lahat ng mga nakaland error. 'Di ba? Alin yung sayo? Pwede mong malaman kung alin yung sayo kapag sinelect mo. Oo, kapag sinelect mo, nag-highlight yan ng mga points, ibig sabihin, eto sayo. Ikaw yung mali. Kapag ganito, guys, okay, ikaw na yung mag-adjust. Bakit? Siyempre, hindi naman to kailangan sa hindi na to kailangan sa sa quality ng road or ng transportation. Select lang natin, gawin nating building, itulad lang natin sa kapitbahay natin. Eto, hayaan nyo na yan.
Diba? Yun na yun, no? Ito pa. Si kapitbahay ay naka-driveway. Yes. Hindi lang siya ganun halata sa atin kanina. Gawin din natin siya ang driveway kasi meron nga naman dito. Tabon lang. Hindi ko pinansin kanina kasi malabo or natatabunan ng puno. Pero since si kapitbahay meron, so gawin na rin natin. Tayo yung mag-adjust. Ito pa pala. Konti lang, cut lang ng konti. Tapos merge ninyo para hindi yan mag-error mamaya. Eto, wag nyo nang i-merge. Okay na yan. Yung ganitong shape, okay na yan. Wag nyo nang pagandahin pa. Diba? Yun na na-fix na natin. Eto, okay. Si kapitbahay wala, pwede naman. Cut lang natin ng konti. Hindi na to ganun ka big error. And then merge lang natin sa katabing nature. Okay na yan. Strictly smooth. O yan. Sa mga, di ba, may patulis sa mga long driveway. Letter L para sa carb. Para ma-fix si not smooth. Control T tayo. Di ba? Nawala na si topo. Ganun lang kabilis mag-fix ng mga topo. Si boundary error corner, if ever makita nyo si boundary error corner, ganito lang yun guys. Sasampulan ko kayo dito. Minsan kasi, meron dyang sobrang liit. Sobrang liit na hindi nyo napapansin. Diba? Malaki pa nga yung gawa ko ulit. Iliit ko pa yung tipong parang 0.5 pixel lang siya kaliit. Yung tipong kasing liit lang siya ng isang line. Ganun lang kasi yun. Grass natin. Okay? Yan, di ba hindi siya pansin? Pero makikita mo ha. Try natin control T. Yan, di ba? Nagkaroon ng boundary error corner. Kapag ganito guys, yung yung na-encounter nyo na error, select all. Di ba may makita kayong parang isang line lang, pero iba yung category niya. Di ba since ito naka-forest, tapos may sobrang isang parang line na naka-grass. Anong gagawin? Select all, and then merge. Mawawala na yan, control T tayo, mawawala na si boundary error corner. Kuha ba sa mga nagtanong? So since wala na, ipapasa na natin to. May tanong guys, ano pa yung mga bagay na nababagalan kayo o nahihirapan kayo? Salita. Gusto ko nagtatanong kayo. Wala ba? Tapos mamaya, todo tanong kayo sa mga GC. Newbies na nandito. Yung mga hindi pa, yung mga wala pang team. Nagets nyo ba yung mga pinagsasabi ko dito? Ma'am, yung mga planting strips, kailangan ba talaga i-capture lahat kahit yung manipis pero mahahaba? Kasi sa road mahaba siya, di siya capture. Yes, Florence, kailangan i-capture yon. Kahit sobrang nipis ng planting strips, pero halata mo namang planting strips, meron talaga siyang nature category doon sa between ng road tsaka sidewalk, kailangan mo siyang i-capture. Okay? Gamit ka lang ng cut tool, sa mixed polygon ka mag-edit ha, mixed polygon. I-hide mo muna, hindi mo siya i-hide. Kung ano man yung nakalagay doon, kung naka-sidewalk siya, i-cut mo si sidewalk, palitan mo ng nature, Control V para mag-copy, and then lagyan mo ng planting strips. Kasi si planting strips, guys, is kailangan po yang nakapatong sa isang nature category. It's either si planting strips is nakapatong kay grass, or di kaya kay forest, o di kaya kay burland, o di kaya kay shrub. Okay? More info about shrub. Glodine, ang shrub, wala tayong pakailam sa nature category. Nasa transportation project tayo. More on, may pakailam tayo sa road system. Kung ano yung nasa loob ng road,
Yun lang yung papakailman natin. Pagdating sa land image, the land category, ang papakailman lang natin dyan is mga man-made features. Alam niyo yung man-made? Lahat ng mga pwedeng isimentado, like road, driveways, parkings, pavements, sports ground, ano pa? Yung mga malalaking yan, railways. Kapag may big error kang makita sa mga man-made na yan, or di kaya naka-unpave yung mga man-made na yan, pero hindi in-unpave ni AI, kailangan nating i-fix yun. Pero lahat ng nature category, wala tayong pakialam. May dagdag pa pala ako doon. Bridge, kailangan din nating i-capture si bridge. Okay? Pagdating sa land image. Kung kunwari, naka-bridge siya, nakita nyo pag R nyo, wait lang, naka-bridge to pero walang nakalagay si AI na bridge. Kailangan yung lagyan ng bridge. Ganito guys, kapag mag-aano kayo, sasampulan ko kayo, kapag kayo ay mag-overlap or overpass, since kunyari, may nakita kayong bridge dito, example lang, may bridge dito, walang bridge si AI na ginawa. So ikaw yung magka-capture. Or di kaya meron kang kailangang patungan kasi nag-overpass tong dalawa or nag-overlap tong dalawang categories. Ano yung tama? Ganito yung sinasabi ko. Pagdating sa bridge, cut, cut, and cut. Select, Control V, mag-highlight yan or magdodoble. And then right click kung ano yung gusto mong idoble since kunyari wala siyang bridge, hanapin mo si bridge and then select bridge. Pag pindot mo, ano na yung category? Road tsaka bridge. Meaning, tagumpay yung paggawa mo ng overlap. 'Di ba? Ganun lang naman yun. Ito yung sa planting strips, ganito yun guys. Mixed polygon. For example sige ito. 'Di ba? Walang planting strips, 'di ba? Naka-grass lang. Pero mamaya natin yan. For example, ito is naka-sidewalk. Yung ganun kay Florence. Wait lang, bakit naka-sidewalk to? Pero alam mo naman, di ba, ng planting strips to. So, kapag ganito, i-cut mo lang tong part na to. Cut. Select. Palitan mo ng kung grass man or forest or kung shrub ang i-ano mo, okay lang, walang problema. Kahit alin doon, and then, Control V, hindi pala, nawala yung select ulit, Control V, and then hanapin mo si planting strips. Ayun na, meron na siyang planting strips, naka-overlap kay nature. It doesn't matter kahit anong nature yan, ang mahalaga dyan, meron siyang planting strips. Diba? Uy, nakakat. Lang. Nakakapagalitin din mamaya. May mga na-block dito guys kasi puro todo cut. Hindi naman kinakailangan. Diba? Ganun lang. Next. Okay na Florence? Pwede po pong edit ang building if na-overlap niya yung road. Road and building. Guys, if ever, kunyari, nasa gitna ng building yung road, wala ka naman talagang makitang building, yes, kailangan mo siyang i-fix. I-merge mo lang siya sa road. Pero minsan merong mga sitwasyon na, alam niyo yung sa mga railways, meron siyang building sa mismong taas ng mga road. Siguro, ang tawag doon, hindi talaga siya building. Mga bridges yan, mga sidewalk bridges. Yun na lang ang gawin yung tamang category. Pero, kung ano man yung gawa ni AI, siguro, accept mo na lang. If ever magkaroon ng overlap or overpass wrong or overpass error, tsaka mo na lang palitan as sidewalk bridge, tapos yung ilalim naka-road. Bali, tatlo yung category niya. Sidewalk, bridge, tsaka road. If ever meron dito, may mga minsan, di ba, may mga malalaking building. May mga, parang may mga buildings dito sa ibabaw ng road. Ang tawag doon, mga sidewalk bridges. Wala naman talagang bahay doon. Bridges yon, may bubong lang siya. Diba? Ganun lang si Sherwin. So, ma'am, yung mga boundary error corner, kapag kadalawa yung category niya, like yung vegetation at shrub, tapos pag na-merge siya, maging shrub na lang siya buo. Mali yun. Kapag ganun, Sherlyn, kailangan mo munang i-hide si vegetation median. Kasi the vegetation is a median. Hindi siya
dapat maha-hide siya, okay? I-hide mo, bawal yung ipagsama. Kasi si vegetation median is a transportation polygon. Si grass or whatever nature, this is, siya yung mga land categories. Okay, iba yan. So, wag mo siyang isasama sa boundary error corner. Maliban na lang kung si vegetation median talaga yung may problema pagdating sa boundary error corner. So, pwede mo namang i-check kung sino sa dalawa yung may error. For example, para ma-check mo, i-hide mo muna si median. Kapag na-hide mo si median, tapos, ang may boundary corner error pala talaga is yung shrub or yung forest na to. Yun yung i-fix mo. Pero kung hinide mo na si median, tapos wala ka namang nakita dun sa shrub na yon or nature, baka na kay vegetation median. Ang problema, ang i-hide mo naman is the nature category. And then, i-on mo si median, na vegetation median, tsaka mo siya i-check. Baka naman si vegetation median yung may problema. If ever, meron naman talagang vegetation median, like this, tapos si kapitbahay mo wala, and then i-report mo siya. Pero ikaw yung may problema, baka naman ikaw yung kulang, edi ikaw yung mag-a-adjust sa part mo. Kuha. Dapat po pang magka-capture ng PS, ma'am, dapat sa mixed polygon. Yes, Laika. Mixed polygon, kayo pumunta kapag magka-capture kayo ng PS. Or kapag mag-check kayo, ihuli nyo, guys. Mas less time consuming kapag mag-check kayo ng PS or planting strips sa huli. After nyo mag-check sa land, after nyo mag-check sa transpo, ihuli nyo si planting strips, huwag nyo kakalimutan. Ihuli nyo sa mixed polygon, hanapin. Doon nyo i-fix kung meron man siyang error. Okay? Ma'am, sa transpo need po ba mag-overlapping sa inside parking? Ang inside parking, guys, sa transportation polygon. Yan. If ever may makita kang inside parking, yes, kailangan siyang naka-overlap. Pero, hindi mo siya kailangang lagyan ng letter N. Overlap mo lang siyang ganyan, hindi yan mag-e-error. Okay? Huwag mong lalagyan ng letter N. Guys, lahat ng nakapatong sa transportation, hindi po natin nilalagyan ng letter N. Ang letter N, ginagawa lang yon sa land image or land category. Like for example, meron ditong bridge, tsaka natin lalagyan ng letter N. Kung nagpatong si railway tsaka si road, lalagyan natin ng letter N. Yun lang naman yung mga nila-letter N natin. Pero pag nasa transpo, hindi na siya nilalagyan ng letter N. But, kailangan nakapatong sa ibabaw ng road, lahat ng to. Solid, lahat ng to, painted median, BOC, lahat ng median, crosswalks, bump area, solid keep clear, no parking. Ang yellow dome sa sidewalk siya dapat naka-overlap. Overlap siya sa sidewalk pero hindi to nilalagyan ng N. Okay? Inside parking, yan. Yan lahat is nakapatong kay road. Kasi meaning dapat may ilalim sa road. Ang hindi lang nakapatong kay road, yung vegetation median. Kasi si vegetation, ang nakapatong dyan is nature category. Pagdating kay race median, ang nakapatong is dapat pavement. Ganon. Kuha ba? Ma'am, yung bus stop na meron bubong tapos naka-overlap na road. Bus stop. Meron ba? May bubong tapos naka-overlap na road. Kung nakaganon siya. Oo, dun sa mga toll gate. Hindi, dapat hindi yun naka-overlap kay road. Walang road doon sa toll gate na yun. Di ba alam niyo yung mga... Hindi, ma'am. Alin? Ma'am. Di ba sabihin natin yung mga waiting area na sa gilid ng road. Oh. Minsan may bubong. Wala namang road dapat doon. Baka mo siya overlap sa road. Di ma'am, dinadaanan siya ng bus, then may overlap ng bubong. Talagang may road siya, tapos Wala pa akong may nakita. bubong. May sample ka ba? Wala akong Pag sample. mga ganun kasi,
hindi talaga siya walang bubong, wala pa akong nakikitang gano'n sa tagal ko wala. Sige ma'am, Hindi siya i-screenshot. hindi siya inaano as building. Parang ginagawa lang siyang road or di kaya meron siyang non-parking do'n na mga guhit, yun non-parking. Pero road sa gilid ng daan, wala talaga. Mini-merge lang namin siya as road. Magkakaroon kasi yun ng hindi siya puwedeng i-overlap yung building sa road actually, hindi puwede. Then Ano po yun magkakaroon din ma'am? kasi ng smooth. Oo, basta wala akong ngayon ko lang narinig yun, pero wala talaga. Yung sinabi ko kanina, yung sa mga for example, merong mga bridges, talagang halata mo na merong mga building doon sa ibabaw ng mga road kasi may mga malalaking buildings, may mga tulay sa gitna. Yun, ginagawa yung mga bridges and sidewalk. Ano yun ma'am, maba-block 'pag nagka-cut? Anong 'pag nagka-cut? Guys, ang mga naba-block lang po is kapag yung mga speed ninyo is hindi nag-i-improve. For example, this one, si Ella Marie, kung andito ka. Eto mamaya, kapag dinagdagan mo 'to ng task, nakailang task ka na tapos ganito pa rin yung, um, speed mo, tsaka ka iba-block o i-auto-block ka, hindi ako yung magpapa-block or team leader mo, i-auto-block ka ng manager. So, kaya nga nagpa-meeting ako dito is para alam ninyo yung mga ano ba yung dapat lang ifi-fix, ano yung dapat iwasan, ano yung dapat i-ignore na hindi naman kailangan mo i-fix. Kasi guys, once nagpi-fix kayo, gumagalaw kayo sa mapa nyo, tumatakbo yung work time nyo, and doon po pupunta yun sa speed. So, kailangan nga ma-hit ninyo si 15 minutes per task. Sa loob ng 15 minutes, dapat wasak man to or hindi, matapos mo. Yun yung challenge nyo as labeler. Okay? Ilan na lang yung task natin? Okay, let's see. Overall task summary. Tingnan natin kung mayroon pa. Ito na pala. O, meron pa. 8,000 pa yun, guys. Marami-rami pa yan. Hindi kayo basta-basta nabablock, guys. Kung marami kayong nakakat. Yung mga wasak na mapa dyan, alangan naman sa isang task mo pa lang. After mo nun, hindi ka na mag-work, di ba? So, kailangan mag-work ka and yung sa mga nagka-cut ka, kailangan bilisan mo. Ikaw ang makakasolusyon dyan. Kailangan mong bilisan, mag-cut, bilisan mo yung kamay mo mag-edit. Gamit ka ng mga refer tool kung hanggat maaari. Kung saan ka mas mapapabilis, yun ang gamitin mo. Okay? Kaya nga dapat alam nyo, kaya nga pinatraining kayo sa transportation para may idea kayo. Kasi pagdating sa actual guys, ibang-iba. Okay? Hindi naman tayo perfection dito, pero kailangan nating ma-hit yung mga requirements o rules na gusto ng ating client. Ito kasi si client yung nagsabi nito. Ganito dapat yung rules natin. Ganito yung gusto niyang output na makita kapag pinasa natin yung task natin. Okay? Pero kapag yung overlap dalawang categories lang dapat, naging tatlo yung category, halimbawa sidewalk road. Kapag ganun, crazy, yung sidewalk road mo na yun, hindi yun pwede. Kapag nag-overlap yung dalawang pares na category, ang tawag doon sidewalk overlap, kung sidewalk siya. Kung dalawang road yung magkapatong sa ibabaw tsaka sa ilalim, ang magiging category niya is road overlap. Kuha ba? Kung may bridge doon, dilagyan mo bridge. Kung may road sa taas, tapos bridge yung road na yon, tapos may road sa ilalim, ang tamang category doon, road overlap, tsaka bridge. Kuha ba? Paano po i-delete yung na-duplicate na category? Select mo lang yung isa, Chrissy, and then delete mo yung isa, especially pagdating sa transportation line. Ma'am, kukuha ako ng additional ID. Okay, mamaya lang, Jason. Pag may na-drainage ba, consider na as BOC yun? Depende sa minsan may mga drainage na walang BOC. Minsan may mga drainage na may BOC. Okay? Depende. Kung may nakita kang ganitong kulay puti, yes, BOC mo. May drainage man yan or wala. Kung wala kang nakitang ganito pero may drainage sa gilid, huwag mo nang lagyan kung hindi naman obvious. Yun nga po mo, walang category yung neighbor tapos nag-try ako mag-report tayo naman po. Baka Charlene, ganun nga yung ginawa ko kanina. I-select all mo lang and then merge mo.
Sa ano lang yun, baka sa mga ano lang yun, sa mga shrub mo lang yun or nature categories. Paano po mag-report sa neighbor? Okay, sige. Ito, mag-report sa neighbor, guys. For example, ito i-report natin. Ito i-report. Punta kayo dito, yung report, parang battery sign. Select. Gamit yung mouse, gawa kayo ng parang box. Kung saan kayo magre-report. Ganito lang. Sama niyo yung sa inyo. Sama niyo yung part niyo konti, tapos yung kanya. Pagka ganyan nyo ng mouse, space bar, may lalabas dyan ng mga comments. Kung ano yung gusto mong sabihin, pwede dyan may mga options sa comment mo. Kung gusto mong sabihin planting strips, yan, hanapin mo lang si planting strips. Kung wala dyan yung sasabihin mo, alam ko meron dito kung fixed boundary, letter B. Letter B lang. Ito, BI. Fixed boundary issue. Para mas mabilis, kung boundary issue, letter B, hanapin si fixed boundary, and then, okay. Mag-highlight or magkukulay orange si ginawa mong comment. Ngayon, hindi pa yan tapos. Hanapin mo dito sa left side mo, si report files. Yung unang-una, ba natin, na data report, right-click, and then submit report. Mawawala dapat etong neighbor na nireport mo kapag tag dito, kapag sakto yung iyong ginawa na reporting. Pero kung hindi, guys, meaning mali, baka hindi mo na-submit report. Okay? Pero kung, kunyari, guys, wait lang, bakit ako nag-report? Mali pala, hindi dapat. Punta ulit lang kayo, remove file nyo lang. Pwede nyo i-remove yung report nyo. For example, na mali kayo ng report, uulitin nyo, remove file lang, tapos report na lang ulit kayo. Ganun lang po mag-report. Pag-report ko si neighbor, dalawang category po ilalagay ko like 2 times. No, Charlene, kapag kayo magre-report, guys, kahit pa sabihin nating maraming error kay neighbor na mali, sa isang side lang kayo magre-report, huwag nyong dadamihan. Isang reporting lang. Kung etong side lang, lahat na yon dadamay. Kahit marami siyang mali dito sa side niya, again, isang report lang ang gawin ninyo. Pili lang kayo kahit alin sa isa doon. Huwag ninyong dadamihan yung gaganituhin nyo pa. Waste of time. Kunyari, ito, tapos dito, magre-report ka na naman, gagawin mo ganito. Hindi yun pwede, guys. Hindi. Ha? Mali yun. Kaya pala maraming kami nakikita, ang daming report. Ang daming comment sa mga reportings, hindi yun pwede. Isang report lamang. Okay? Kung eto lang, kahit maraming mali sa side ni neighbor, isa lamang yung i-report mo. For example, dito ka lang magre-report. Diba? Yan, isa lang. Kahit marami pa siya, submit mo na agad. Huwag mo nang ulitin. Mawawala naman lahat yun. Kung maraming topology error, tapos si neighbor yung may mali, mawawala yung maraming topo mo dyan or boundary error. Kasi nasa kanya nga yung ibang mga mali. Diba? Mas mabilis yun, guys. Kaya siguro din kayo natatagalan kasi ang dami-dami yung nire-report sa isang neighbor. Kapag isang neighbor, isang report lang. For example, itong neighbor mo sa right ni report mo, di ba? Pero yung top neighbor mo, may mali din. Tsaka ka gumawa ng panibagong report. Bakit? Kasi ibang neighbor na to. Ibang neighbor na yung ire-report mo. Kasi itong right mo, na-report mo na ng isa. Kapag may mali naman kay top neighbor, kung kahit sinong neighbor mo, tsaka mo ulitin. Ibig sabihin, guys, sa isa, dalawa, tatlo, apat na neighbor mo, kung lahat ng apat na neighbor mo na yan, meron diyang kailangan kang i-report, isa-isahin mo siyang i-report. Pero isang report or comment lang, hindi yung tinodo mo na ng comment sa isang neighbor, hindi. One comment for one neighbor. Kuha ba, Charlene? Okay na po pala, tempo checker ata ako. Okay. Guys, oo, lahat ng lahat ng tempo checkers is sinet na sa checker side. So, lipat na kayo sa checker side, guys. So, if ever tapos na tayo sa magtatak